A day in my life bilang isang nanay, tara mga mare at samahan niyo nga ako sa aking buong araw na gawaing bahay. Pagkagising dumiretso na agad ako sa sala para mabuksan yung bintana at pumasok nga yung hangin. Marami pa kaming natirang kanin kagabi kaya ininit ko na lang at eto na nga lang yung kakainin namin sa pananghalian. Tulog pa nga dyan yung mag-ama kaya nauna na ako sa baba para makakilos na. Kapag maaga nagigising, mas maraming gawaing bahay yung natatapos ng mas maaga. Bago nga umuwi si Papa, dumiretso muna siya sa palengke dahil nagpabili nga ako ng mga gulay na ipangsasahog ko para sa sinigang na bangus. Medyo sinisipon kasi si Habila at inuubo kaya gusto ko medyo maasim nga at magulay itong kakainin niya. Bali hinanda ko nga lang pala dyan yung mga recados mga mare at nung okay na eto't nagsalang na ako. Sinigang na bangus nga itong lulutuin ko mga mare para maiba naman. Kahit naman anong luto sa sinigang, nako gustong gusto ni Habila yan. Nagising na nga ang bata kaya eto nag-prepare na ako at gusto niya nga ng cereal kaya eto na yung hinanda ko para sa umagahan niya. Habang kumakain yung bata, bumalik na ulit ako sa kusina para ipagpatuloy itong niluluto ko. Bali, nag-add nga lang muna ako ng tubig at hinintay ko lang lumambot yung mga gulay. Habang may ginagawa nga ako, pinakita ni Habila na natapos na siyang kumain. Napakagaling talagang kumain ng batang to mga mare at hindi ako nahihirapan dahil kahit ano ay kinakain niya. Pagkatapos niya, pinanood ko lang muna siya ng TV at ako naman kinuha ko na yung mga sinampay na nilabhan ko kagabi. Hindi ko talaga pinapaabot ng ilang araw yung mga sinampay namin dahil kapag natuyo na, kinukuha ko na agad para matiklop na. Pagkatapos ko matanggal sa mga hanger, bumalik na ulit ako sa kusina para timplahan itong niluluto ko. Gutom na nga ako mga mare dahil hindi pa ako nag-aalmusal at gusto ko eto na nga yung kakainin ko. Pagkatapos ko matimplahan at okay na yung lasa, yan pinatay ko na at bumalik na ulit ako dito sa ginagawa ko. Pinagpatuloy ko na nga pala itong mga ginagawa ko at tiniklop ko na para matapos na sa mga gawaing bahay. Kung hindi ko pa kasi ito titiklopin, paniguradong sasakit lang ang ulo ko dahil mayat maya makikita ko at maiisip ko na marami pang kailangan pang tapusin. Nauna na nga akong kumain dahil si Papa antok na antok pa at si Habila ay sinubuan ko na lang. Pagkatapos ko mapakain si Habila, dumiretso na ako sa kusina dahil ano pa nga bang gagawin natin? Syempre maghuhugas ng pinggan. Char. Si Papa talaga yung naghuhugas ng pinggan pero dahil antok na antok siya, tulog na tulog, syempre ako na muna. Dito sa bahay, give and take lang naman kami lalo na sa mga gawaing bahay. Tinutulungan niya ako at syempre tinutulungan ko rin siya. Anyways, pagkatapos ko makapaghugas ng pinggan, nilinis ko na nga rin itong sink. Tinawag ko na nga rin si Habila para magupitan na ng mga kuko. Inayos ko na nga rin pala itong sopa, bali pinagpag ko lang dyan mga mare at nagwalis lang ako. Ganito yung araw-araw na ginagawa ko mga mare, kailangan bago kami umakyat sa taas ay maayos dito sa sala. Ewan ko ba pero ayaw na ayaw ko na may naiiwan na gawain dito sa sala. Anyways, pagkatapos kong malinis, eto't pinaliguan ko na si Habila. Nagising na nga rin ang Papa dahil papasok pa yan sa trabaho. Pagkatapos ko nga mabihisan si Habila, ayan, Papa niya na yung nag-asikaso sa kanya para ako naman yung maliligo. Pagkatapos ko ng mga gawaing bahay, yun na yung oras ko para maligo at makapag-me time. Ito yung me time ko mga mare, yung kahit papano nakakapag-skincare ako at nakakapag-ayos para sa sarili. Pero syempre ginagawa ko to pag alam kong natapos na ako sa gawaing bahay, na asikaso ko na si Habila at ako naman. Tayong mga nanay yung palaging last priority pero okay lang yan, at least para sa pamilya na uuunahin natin sila. Nung okay na nga ako, eto't bumalik na ako dito sa aking working area at eto na yung time para makapag-edit, voice over at makapag-upload. Ganyang oras mga mare, inaantok na ako pero para nga magising-gising ang diwa ko, nagtitimpla ako ng kape. Kaya eto mga mare, tara't magkape tayo.